Hindi po pwedeng puro away na lang. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Hindi po ito panahon ng kampihan. Yan o. Sabi diyan, Film Pageant Kings Brandon Espiritu, Jeter Palomo face backlash over Hafiz remark. Ito. On her Instagram page, Filipino-Palestinian beauty queen Gassini Ganado shared a photo of Philippine flag along with the caption, Hafiz or not, no one can dictate what it means to be a Filipino. Nagrally po sa EDSA Shrine, yung Atom. Sabi ng Atom, L sign anya stands for laban, not lapastangan. Dakilang diluluan niya, Atom calls Alan Cayetanos kumpare. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan si Dandy Maravillas. Solved na si Joel Villanueva. Tulad ng inaasahan mga kababayan, tatalo na sa kampo po ni Win Gatchalian. Di malamang anya Mr. Maravillas, may maleta na. Kung susundan natin yung logic ng mga DDS, kapag lumipat sa kabilang kampo, nakamaleta na. At sasabihin nila, ito yung pinag-masahol na hudas. Masahol pa sa hudas. Di ba? Sabi ni Marcoleta, ang tatalikod sa kanila, masahol pa sa hudas. Kasi sila, dati tracing hudas. Patuloy na nababawasan mga kababayan yung mga hudas. Nag-announce na siya sa report ng GMA News. We will be there. Sinabi ni Senador Joel Villanueva na handa siya na dumalo sakaling magkaroon ng special session ng Senado. Malinaw ang ibig sabihin. Hindi po pwedeng puro away na lang. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan ng tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Di ba malinaw ang mensahe? At una daw niyang gagawin, magpa-file siya ng resolusyon para niya matiyak na may sapat na pondo para sa relief and rehabilitation ng Mindanao na tinamaan ng lindol. So nakakuha siya ng magandang rason. So hindi masabi ng mga kasama niya na inodas niya yung grupo ni Cayetano. Wala man, unsustainable na yun po. Sabi nga po niya ni JB Ejercito, nakikita niya more senators joining Gatchalian sa block. Pagod na po doon sa ipinaglalaban ni Alan Peter Cayetano na sarili man lang niya. Ayaw bumitaw mga kababayan bilang Senate President kahit wala nang nagre-recognize sa kanya. Sabi dito sa balita, Villanueva acknowledged that many Filipinos have been asking where he stands amid the controversy, while others have attempted to place him in one camp or another. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Higit pa po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at sa taong bayan. Malinaw na hindi para sa Diyos si Alan Peter Cayetano. Kasi sabi ni Joel Villanueva, ang kanyang pananagutan ay sa Diyos at sa taong bayan. Si Alan Peter Cayetano, ibig sabihin hindi para sa Diyos at taong bayan. Talikuran na niya Di ba malinaw? Villanueva also lamented the impact of the leadership dispute on Senate operations, saying the institution has struggled to function normally amid the conflict, lockdowns, and reported security concerns. Ang nakakalungkot po, ito, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. We will be there. He concluded by reiterating that public service, not political alignment, should guide government officials. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. So,
Ang ibig sabihin, si Alan Peter Cayetano, hindi niya pinoprotektahan yung institusyon, kaya alis na siya. Hindi niya pinoprotektahan ang interes ng taong bayan, kaya lilipat na siya sa nagpo-protect ng interes ng taong bayan, yung block ni Win Gatchalian. Yun ang nagsiservisyo sa ating mga mamamayan at pati sa mga empleyado ng Senado. Pinirman agad niya yung payroll. Siya yung nire-recognize ng bangko at siya yung nire-recognize ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So walang patutunguhan talaga yung pinaglalaban ni Alan Peter Cayetano. Tama po? Kung niniwalaan natin yung sinasabi ni J.B. Ejercito, more senators, ibig sabihin, hindi lang si Joel Villanueva. Nauna na si Chis Escudero eh. So malamang, yung iba pang senador, mga kababayan, lilipat na rin. At yung impeachment, kababayan, na kailangan ng 16 votes ma-achieve. Iyakan ngayon ang mga DDS at sasabihin, tumanggap kasi ng maleta. O di ba, mga kababayan? Kaya pag-usapan natin itong mga fake patriots dito sa ating bansa para makilala natin itong mga nagpapakilala that they are fighting for the interests of the Filipino people. Pero piki man po yung mga pinaglalaban nila. Di ba? Kasi po, ang tunay na nakikipaglaban po sa interes ng tunay na makabayan, ipinaglalaban po yung interes ng bayan, hindi yung mga pansarili nila. Pero kitang-kita natin itong mga Cayetano, yung Libiste, pati sina Espiritu and Palomo, kilala ninyo yun po? Yan o. Sabi dyan, Film Pageant Kings Brandon Espiritu, Jeter Palomo face backlash over Hafiz remark. Ito, on her Instagram page, Filipino-Palestinian beauty queen Gasini Ganado shared a photo of Philippine flag along with the caption, Hafiz or not, no one can dictate what it means to be a Filipino. Miss Universe Philippines 2026 Bea Milano Wendorsky reacted to Ganado's post, writing in comments at True Queen. Yung mga Hafiz Filipinos, mga kababayan, so sila gumagamit ng bandila ng Pilipinas bilang proteksyon sa negosyo, sa fame, at kasangkapan sa kapangyarihan at yaman. Habang pinapaboran, mga kababayan, yung mga sangkot sa kung ano-ano mga krimen. Malinawan niya kay Alan, hindi lang bandila ng Pilipinas yung gamit. Pati yung Bible. Si Cayetano, sinupalpal ngayon, mga kababayan ng Atom. Nagrally po sa EDSA Shrine, yung Atom. Sabi ng Atom, L sign niya stands for laban, not lapastangan. Dakilang diluluan niya, Atom calls Alan Cayetano's comparison to Ninoy Aquino laughable, insulting, delusional. Yan ang sabi po ni Atom President Bolt Bohol. Pakinggan natin. Laban pong ibig sabihin nito, hindi po lapastangan. Kasi mukhang kay Senator Cayetano po, baka ganun po ang ibig sabihin. At medyo nilalapastangan na po ang institusyon na Senado. Well, nananawagan kami na sana they could finally resolve their issue sa Senate para naman tuloy-tuloy na yung trabaho. It's okay to use the laban side. Sabi, para sa lahat na nag-angat ng kalagayan. But it has to be for the right reasons, not for your own political agenda or political party or political patrons. Like it is a strategy of their camp, because how romantic it is nga naman to go against Marcos Jr. right now by using the laban side, which primarily was the symbol of the downfall of the dictatorship in 1986. Sinupalpal mga kababayan ni Atom President Bolt Bohol si Alan Peter Cayetano. Naglaban sign siya doon mga kababayan sa kanyang live selling. O ngayon, si Leandro Lediste mga kababayan, sa kabila din ng kanyang pagpuporma na tinataguyod yung karapatan, yung kanyang mandato at mga pangako na proyekto, hindi nga niya tinupad yung solar. May kaso sa ngayon sa Department of Energy. Kinasuhan siya.
Ito naman po si Brandon Espirito at Jeter Palomo. Malinaw, walang respeto sa bandilang Pilipino at lahing Pilipino. Ginamit lang nila ang Pilipinas sa mga international pageants para sumikat. Pero sa likod ng entablado, wala man silang pagmamahal sa ating bansa. Ayagan po kasing sinabi ni Jeter ng katapatan niya sa bandila ng Amerika. I pledge allegiance to the US flag. O di ba? Abang binastos naman ni Brandon ang mga lokal na kandidato sa pagsasabing walang pag-asa ang Pilipinas sa global stage. Kung wala daw ang katulad nilang mga hapis, mga mistiso, may ganon mga kababayan. Kaya kinuyog ng mga netizen. So ipinakita ng dalawang itong hapis ang pinakang masama na mukha ng mga dayuhan of Phil-American bilang kasangkapan para sa pera, kasikatan at sariling karera, abang mababa yung kanilang pagtingin sa kulturang Pilipino. Yan ang malinaw na pinapakita nila mga kababayan. So walang mas masahol pa sa mga oportunista mga kababayan na ginamit ang pangalan ng Pilipinas para lang makakuha ng korona at karangalan. Subalit sa pagtalikod nila sa entablado ay dinaluraan ang mismong lahing nagluklok sa kanila. So mula mga kababayan, sa mga politikong kapituko sa trono, sa mga elitistang nagsamantala lang mga kababayan, nagpayaman, pati sa mga pageant opportunists na walang respeto sa ating lahi, ang kanila pong patriotism, maskara lang para sa kanilang pansariling agenda, yaman at kapangyarihan. Max Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.